Pagpapaliwanagin ng NBI si Vice President Sara Duterte sa kaugnay sa posibleng paglabag sa anti-terror law at grave threats. Dahil yan sa pagbabanta niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. May report si Joseph Moro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dahil sa tiradang yan, pinatatawag ng NBI si Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan. Isinilbi ng NBI ang sabina sa tanggapan ng bise kanina, pero dahil wala roon si VP Sara, ang abogado niya tumanggap nito. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Nakasaad sa sabina, nasabihan na siya pinaharap sa NBI pero sakali may pagdinig sa kamera. Pwede naman po siya magpadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Base sa sabina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Bukod kay VP Sara, ipatatawag din ng iba pang sangkot sa paggawa ng kanyang video. Kung hindi raw sisipot si VP Sara, itutuloy pa rin ng NBI ang paghahain ng reklamo. Sa DOJ, tamanggi muna magsalita si Duterte kaugnay sa sabina dahil hindi pa raw niya ito nababasa. Pero git niya, taken out of context ang kanyang sinabi dahil mangyayari lamang naman ito kung siya ay papatayin. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. It is a threat. There is no such thing as a conditional threat. Once you issue a threat, it is a threat. Tinanong din ng Korte Suprema kung may gagawin ito tungkol sa mga pahayag ni VP Sara. Sa ilalim kasi ng Rules of Court, bukod sa pwedeng ihain ang disbarment complaint sa Korte Suprema o sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ring motu proprio o sa sariling aksyon suriin ng Korte Suprema ang asal at mga aksyon ng isang abogado. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known, but usually, it's usually by complaint. So we'll wait and see what the court has or what the court will do with that. Pero sabi ng Korte, nakatanggap na sila ng anonymous na reklamo kaugnay sa pahayag ng bise noong Oktubre dahil kay yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. May nakabinbinding disbarment case laban kay VP Sara na inihain ng Davao City Mayor pa lamang siya noong 2011. Para yan sa pananapak kay Davao City Sheriff Abby Andres na nagpapatupad noon ng demolition order sa mga informal settlers ng lungsod. Naglabas ng public apology si VP Sara halos isang taon matapos ang insidente. I know that there were a lot of pleadings and procedure that happened. So pag disbarment case, it's really on a case-to-case basis. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.